Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. So kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. Okay? So don't forget also to click the notification bell para updated kayo kung ano man ang ating mga information na ipapalabas dito po sa ating channel. So nag-content po tayo, ura-urada, mga kamunting tinig, dahil po sa mayroon po tayong nasagap na information na napakahalaga po na kung saan kaugnay naman ito sa pagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi po akala nila natin malalaman. Paano malalaman natin? So na-receive natin yung information ngayon lang habang ginagawa ko po itong ating live streaming, 1 oras bago mag-content tayo. So bakit napakahalaga ito na sabihin sa publiko? Kasi dapat maunahan ang grupo na gustong targetin ang Pangulo. Yan. So bukas, ayon po sa report na natanggap po natin, Enero 15, 2025, mga bandang alas 10 po ng umaga, may isang grupo ng mga doktor at syempre mga abogado na walang ibang gagawin kundi po ang magsampa ng kasong kriminal laban po kay dating Finance Secretary at ngayon ay Executive Secretary at dating CEO at President ng PhilHealth. Ang kasong kriminal, mga kamunting tinig, ay isasampa ng mga medical group na ito at mga abogado sa ombudsman na may kinalaman sa paglilipat ng PhilHealth funds. Actually, hindi po PhilHealth funds ang target nila. Kung ako ang mag-a-analyze, pero bago ko ibigay sa inyo ang aking reaksyon, mga kamunting tinig, bakit po sila magsasampa ng kaso? Okay? Bakit hinahabol nila yung mga tao sa paligid ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na wala namang problema? So magtataka ka, sino ang nasa likod ng mga abogado na ito? Sino ang nasa likod ng mga doktor na ito na binabalak magsampa ng kasong kriminal laban kay former Finance Secretary Ralph Recto na ngayon ay Executive Secretary na. And after that, magpapapress con sila. So, aside from magsasampa ng kaso, magpapress con sila. Pero, ayon po sa ating nasagap na information, itong mga grupo na ito, naku, nagmamakaawa ng coverage para lamang sirain si PBBM at saka si Ralph Recto. So, pag sirain si PBBM, alam na natin kung kaninong grupo yan. Hindi po mahirap i-mathematics yan. Alam natin kung ano ang kanilang motibo. Mamaya ikukunik natin to sa balak nilang pagsampa ng kasong impeachment laban po kay PBBM on or before January 31. Kasi sa January 31, gaganapin ang malawakang rally nila. Di ba sinabi ko na po ito sa inyo noon? Na sa January 31, magkakaroon po sila ng Unified Rally. At kakabilangan po yan ng mga Unified Parallel Group ng mga Maka-Duterte para mag-focus ang otoridad sa Metro Manila at makaligtaan ang Cebu na kung saan gaganapin po yung binabalak nilang destabilization plan. Bakit doon gagawin? Dahil po doon i-held ang ASEAN Summit na kung saan ang Pangulong Bongbong Marcos ang chairman. So, gusto nila ipahiya sa international community ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So, ganun kagarapal ang galawan nila. So, makukunik-kunik mo yun. Kaya hanggat hindi pa dumating ang January 31, dapat masuffice, no? Sandamakmak na mga papreskon, sandamakmak na magpa-file ng kaso para ikondisyon ang mga tao na magalit sa presidente. Kasi ikukonek nila ito
yung nangyari po sa PhilHealth. Okay? So, alam ninyo, dahil sa dinidiscuss ko po yun, alam nyo naman, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung grupo pala na magrarally, yun po ay ayon din sa ating information na nasagap, mga grupo din po yun ni Mike Defensor. Na walang ibang ginagawa kundi ang magyaw-yaw ng magyaw-yaw. Na kung saan, konektado din po kay Gotesa. Now, na itong si Gutesa, pinalabas po ito bilang witness sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. So kung titingnan mo, magkakasanga-sanga yan. So balik tayo sa usapin ng press conference bukas at pagsampa ng kasong kriminal sa Ombudsman laban po kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasi ibabalik po nila yung issue ng PhilHealth. Now, na kung saan, talagang napakawalang hiya pala ng mga grupo na ito kasi ayon po sa information na na-receive natin, nagmamakaawa pala ito na i-cover ang kanilang press con. Oo. So siyempre, para lamang po sirain ang Pangulong Bongbong Marcos at Ralph Recto. Parang Chavez ang style. Di ba tingnan mo ha, yung press con ni Chavez. Gabi pa lang, na-receive natin yung information. Dinakdak na natin dito sa social media natin, nagkatotoo, no? Nasa ganap na 9:00, magpapapress con itong si Chavez. So ito naman bukas, aabangan po natin. Dahil magpapress con din po ito, mga doktor na ito, mga abogado kuno na mga ito, para lamang po magsampa ng kasong kriminal laban po kay Ralph Recto. Pero ang target talaga dyan, si Pangulong Bongbong Marcos. Parang gusto nilang sampahan ng kasong impeachment, si Pangulong Bongbong Marcos, sabihin nilang betrayal of public trust dahil pinirmahan ng Pangulo ang 2026 GAA. Now, ganon din po to, hindi lang si Recto ang target nito. Ang punteriya ng pagsampa nila ng kasong kriminal kay Recto, ikukonek po nila yan kay Pangulong Bongbong Marcos na sa pamamagitan ng impeachment. Ganun sila kamaro. Paano napipenetrate natin yung mga informations, no? So, wala nang ibang mabato. Totoo naman. Meron pa ba silang mga mababato sa Pangulong Bongbong Marcos? Wala na. Ubus na yung kanilang bala. Kaya uulit-ulitin nila ito. Yung issue ng PhilHealth, uulit-ulitin nila ito, no? Kahit ang totoo po dyan, nag-decide na ang Supreme Court, pero ipipilit pa rin nila. Nag-decide na yung Supreme Court, okay na, wala nang problema. Pero ipipilit pa rin nila para lang para mapag-usapan ng tao. Na ganon ang ginawa ng panahon ni Ralph Recto, ngayon inappoint pa ng Pangulo bilang Executive Secretary, na dating Finance Secretary. Kasi wala silang nakikitang mali sa pagbalik ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. So ngayon, may binalik ang ating gobyerno sa PhilHealth. So, solved na rin iyon ng Korte Suprema. Ang hindi lamang makatulog, mga kamunting tinig, mga kababayan, itong mga grupo ng mga destabilizers na kung saan hilaw yung kanilang pagiging destabilizers dahil yung mga plano nila na i-intercept po natin, nalalaman po natin kasi marami pong concern sa kampo nila, marami ding hindi gusto sa kampo nila kaya nagkakapalabas po ng information para sabihin sa mga tao. Kaya bago sila mag-press con, malabas na yung information kung ano ang kanilang motibo. Yung press con nila bukas, yung pagsampa nila ng kaso kay Executive Secretary Ralph Recto, punteriya po si PBBM dyan. Ngayon, nagsampa na ng kaso. And at the same time, magrarally pa sila sa January 31. Yung magsasampa ng kaso ng mga abogado at mga doktor, hindi kaya ang mga tao na nasa likod nito, yun din yung mga leader ng iba't ibang mga grupo na galing sa maisog, okay? Para lamang po
patalsikin ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, yun ang balita ko eh. Magrarally sila sa January 31. Pero ang pagsampa nila ng kasong impeachment on or before January 31. Bukas, magpa-presscon sila, pagsasampa sila ng kaso laban po sa kay Ralph Recto na ang totoong target po talaga nila ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Konektado din sa balak nilang rally at pagsampa ng impeachment laban kay PBBM on or before January 31. Pero ang masaklap doon, klaro na humihingi sila ng suporta sa mga media. Nagmamakaawa sila na i-cover ang pagsampa nila ng kasong kriminal. Ganon sila ka mga alinganga. Hindi nila naintindihan na bumabalik po or dumadating po sa atin ang information na yan. Wala na silang maibabato Kaya paulit-ulit na lang ibabalik nila yung PhilHealth kahit po nagdesisyon na ang Korte Suprema. Ang gusto nila talagang para mapanagot si Recto and after that, i-connect nila yon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa rin sila magtatagumpay. No? So talagang may plano. Konektado. Lahat ng kanilang galaw, konektado sa January 31 at konektado sa pagsampa ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So wala na tayong iba pang mga grupo na sisihin, kundi yung mga grupo ng mga destabilizers. Grupo yan ng mga maka-Duterte. Ewan ko kung alam na mga Duterte yan, o kasi kahit alam nila, itatanggi lang man nila yan. No? Pero ganun pa man, hindi po sila magtatagumpay. Dahil iba po ang kanilang gustong mangyari. Guluhin ng guluhin ang bayan. So abangan natin bukas sa ganap na 10:00 ng umaga. Magkakaroon po ng pagsampa ng kaso laban kay Ralph Recto. Kriminal before the ombudsman. At ang premise ng kanilang pagsampa ay yung may kinalaman sa pondo ng PhilHealth. Pero ang totoo dyan, hindi lang si Ralph Recto. Yun ay isang paraan nila para masolidify yung impeachment na ilalaban nila kay PBBM kahit alam nila na wala pong kabuluhan. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Sabay-sabay tayong magmanman para po hindi tayo malusutan nito mga gustong agawin ng kapangyarihan. Wala namang ibang iupo kundi si Sara Duterte na walang alam. Okay? So, nawa manood kayo bukas. Tingnan natin kung ano yung sasabihin nila. Group of medical people at saka mga abogado. So, duda ako kung sino ang nasa likod ng malawakang rally nila sa January 31. Sila din po ang mga taong nasa likod ng pagsampa ng kaso na yung ganito at ng papapreskon na ito. Magkikreate sila ng ingay bago ang January 31. Okay? So, sorry na lang kayo dahil nalalaman po namin. God bless.